Tagal-tagal na natin, no? Ilang taon na tayo. Yung boyfriend ko po si Alexander. Huwag mo ko iwan, ha? Hindi. Sama na! Natatandaan niyo ba yung sinuot ni Lovely na huli niyo siya nakita? Hindi kay Lovely yan. Bandang 1:30 na nga punoy 16 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. 2 residente ang nagpunta sa magubat na bahagi ng Barangay Nicolas, bayan ng Buenavista sa Guimaras para manghuli ng hayop. Pero sa gitna ng kanilang paghahanap, hindi nila inaasang may iba silang matutuklasan. Isang bungo ng tao ang aksidente nilang natakpuan. Hoy! Ano yun? Sa isang gubat sa isla ng Guimaras, natagpuan ang pinaniniwalaang kalansay ng tao. Nakita rin sa pinangyarihan ng krimen ng mga damit pangbabae na maaaring pagmay-may-ari ng biktima. Matukoy pa kaya ang pakakakinanlan ng biktima? Sino ang natagpuang bungo? Ano ang sinapit ng biktima? Hoy! Ano yun? Aksidenteng natagpuan ng 2 residente ang isang bungo ng tao sa masukal na bahagi ng Barangay San Nicolas, bayan ng Buenavista, Guimaras. Bungo ng tao yan! Matukoy pa kaya ang pakakakilanlan ng biktima? Around 2 p.m., may na-receive kaming information from barangay captain ng Barangay San Nicolas. May nakita daw na mga bungo doon sa kanilang barangay. Agad silang nagtungo sa itinurong pinangyarihan ng krimen. Nung pagdating namin doon, na-observe namin na maraming tao na. Inassess nila na lang kami hanggang doon sa area. Ayon kay Halyores, inabutan nila sa lugar ang isang bungo ng tao. Palapit ka pa lang, almost mga 3 meters, makikita mo talaga na bungo ng tao. Yung posisyon ng bungo is parang yung half part ng bungo is nakabaon, yung half part hindi. So hindi ko pa ma-establish kung bungo ba to ng bata or matanda na. So yun, tumawag na lang ako ng SOCO assistance. Nang makarating ang forensic personnel ng mga pulis, agad na sinimulan ang paghuhukay sa lugar na maaaring pinaglibingan ng katawan ng tao. Ask kami ng assistance ng isang concerned citizen para hukayin nung nilibingan ng tao. Yung half ng bungo dun sa hukay. Na parang kasi may establish mo na hukay talaga kasi may part na parang may lalim na part. Yung parang na na parang may binaon. Hindi nagtagal, nahukay ang kalansay ng isang tao 5 metro ang layo mula sa natagpuang bungo. May nakitang mga buto ng tao. So yun, mga almost 5 meters away from hukay. Ayon sa mga pulis, ilang piraso pa ng mga damit ang nakuha kasama ng kalansay. May mga putik na nakita namin na may mga portion ng damit nakalabas na sa ibabaw. So pagtapos nun, yung unang recovery na talaga namin is yung bra, tapos yung shirt na may letter AX, tapos yung gray shorts, tapos yung cycling, tapos yung hair lace. Base sa mga damit itong kalansay, babae ang bangkay. Paniwala nila, isang dalagita ang inilibing sa hukay. After nung paghukay, doon namin na-establish na yung mga kasuotan, tapos yung bungo is yung mga parang 15 years old to 20 years old yung gumagamit. Di ba may nag-report dito na nawawalang babae noon? Sige sir, tatawagan ko yung pamilya ng nawawalang babae. Nung mga oras na yon, ayon sa mga pulis, ipinaalala sa kanila ng mga tauhan ng barangay na isang dalagita ang iniulat na 7 buwanang nawawala sa Barangay San Nicolas. May information ako na galing sa barangay na may reported missing person na bata nung August pa. Pinuntahan ko yung information, humingi ako ng blatter report kay kapitan na kung pwede mahalaman ko kung sino yung nawawala. Haponoy 16 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, isang post sa social media tungkol sa natagpuang kalansay na nakita ng kinakasama ng residenteng itatago namin sa pangalang Arnel. Nakita niya doon sa messenger ko, maraming nagsisend ng attachment noong October 6. Mayroon dong nakita na na kalansay at saka bungo sa San Nicolas. Anak ni Arnel ang dalagitang iniulat na nawawala sa Barangay San Nicolas na itatago namin sa pangalang Lovely, 16 na taong gulang. Yung ama ng biktima, kasi nag-blatter siya nung last August.
Tapos yun, kinuha ko lang as a reference, baka makatulong ba. Kasi wala pang identity yung ano, yung kalansay, hindi pa identify na kung sino yon. Pero sinabi ko sa sarili ko na parang hindi siguro siya yan, ibang tao yan. Ang natagpuang kalansay na kaya ang nawawalang anak ni Ernel na si Lovely? Base sa mga damit nitong kalansay, babae ang bangkay. Oktubre ng taong kasalukuyan, nahukay na mga pulis ang kalansay at ilang piraso ng damit ng isang tao sa Guimaras. Di ba may nag-report dito na nawawalang babae noon? Sa lugar din yon, isang dalagitang naiulat na nawawala. Itatago namin siya sa pangalang Lovely. Para malaman kung may kaugnayan ang nawawalang si Lovely sa nakitang kalansay, pinuntahan ng mga pulis ang tinukoy na lugar kung saan nakatira ang nawawalang si Lovely. Ayon kay Police Corporal Freddy Haliores, nakausap nila si Nanika at Trisha na nagpakilalang pinsan at kaibigan ni Lovely. Kailan niyo huli nakita si Lovely? Matagal na po eh. Basta bumili lang po kami dun sa tindahan tapos pinauwi niya na po ako. Naroon din ang tiyahin ni Lovely na si Maribel. Nung mga oras na yon, ipinakita ng mga pulis kina Nanika at Trisha ang ilang piraso ng damit na nahukay nila. Natatandaan niyo ba yung sinuot ni Lovely na huli niyo siya nakita? Opo. Ito ba yun? Opo, yan po yung suot niya. Ayan nga yun. Ako yung nagbigay ng damit na yan kay Lovely, kaya hindi ako pwedeng magkamali. Diyos ko, ang pamangkin ko. Nung pinakita ko sa niya, yun, kinonfirm niya na sa kanya yan. Tapos sabi niya sa kanya na nabinigay niya kay Lovely. Ang natagpuang mga buto sa Guimaras ay kinilala ng kanyang mga kaanak. Siya ang 16 na taong gulang na tatawagin nating si Lovely. Ayon sa medical legal report, asphyxia by strangulation ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Yung interpretation yan, sir, ma'am, is tinadya talaga na parang nilak yung part ng leeg niya. According sa medical legal officer, parang may damage daw, yung parang lower jaw yata ng skull. Nang makumpirmang si Lovely ang nahukay sa kalansay, agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa ama ng biktima na si Ernel. Magandang araw ho. Magandang araw ho. Kayo po ba si Arnel? Opo, ako nga po. Meron po kasi kami natagpo ang mga damit. At ayon po sa pamangkin nyo, yung mga damit ho, kasama ng mga buto, ay ang huling damit na sinuot ni Lovely. Hindi pwede. Ilang buwan ko nang hinahanap yung anak ko eh. Hindi kay Lovely yan. Alam ko buhay ang anak ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magwala, ma'am, kasi ilang buwan kong hinintay, ilang buwan kong hinanap. Boy, ano? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Nandoon na pala siya sa butas na yun, yung pinaglibingan sa kanya. Mula sa kanilang bahay sa bayan ng Nueva Valencia, isinama si Ernel ng mga pulis sa morgue na pinagdalhan ng nahukay na kalansay. Sobrang sakit, ma'am. Halos nga, kung maisip mo talaga, pag hindi lang talaga kasalanan na ganyan, na pumatay ka ng tao, gagawin mo talaga. Pero sa isip ko, aanin ko pa yung paghihiganti, hindi naman mabubuhay yung si Lovely. Nagdesisyon ang pamilya ni Ernel na iburol ang mga labi ng pinakamamahal na si Lovely. Nag-iisang anak ni Ernel sa unang asawa, si Lovely. 4 na taong gulang pa lang siya na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nung una, si Ernel ang nag-alaga kay Lovely. Pero nang tumungtong sa grade 2,
Ilang kaanak daw ng kanyang dating misis ang kusang nagpaaral kay Lovely. Sila na yung kapaaral anak ko hanggang makatapos ng college. Mula sa bayan ng Nueva Valencia, nanirahan si Lovely sa tiyahin na nasa bayan ng Buena Vista. Paglalarawan ni Ernel kahit malayo siya kay Lovely, naging mabait at maalalahaning anak ang dalagita. Pasensya na tayo, hindi ako nakakabisita. Busy kasi ako sa eskwela eh. Upo muna kayo, mukhang malayo pinanggalingan nyo. Upo muna kayo. Tayo. Uy, nag-abala ka pa. Salamat ha, salamat. Yung huli namin kita, siguro 2019 yata birthday ko. Wala nga handa kasi wala nga pera, mahirap. Kamusta ka naman sa tita Maribel mo? Ha? O ganito, sana wag mo silang bibigyan ng problema, ha? Kasi tandaan mo, hindi ako nagpapaaral sa'yo, pasensya ka na. Ha? Alam mo naman yung sitwasyon ng tatay. Tay, okay lang po yun. Naiintindihan ko. Salamat na. Basta importante, ayos ka. Sobrang happy siya. Sobrang raming happy moments. Hindi mo talaga iisipin na ganito pala yung kahantungan ng anak ko, ma'am. Kaya gano'n na lamang ang panghihinayan at hinagpis ni Ernel sa biglaang pagkawala ni Lovely. Ano ang tunay na sinapit ng dalagita? At sino ang pumaslang sa kanya? Natatandaan niyo ba yung sinuot ni Lovely na huli niyo siya nakita? Opo. Saan ba yun? Opo, yan po yung suot niya. Palaisipan para sa mga otoridad at sa mga kaanak ang tunay na sinapit ni Lovely. 7 buwan pagkatapos na maglahong parang bula, natagpuan ang kanyang bungo at kalansay sa isang gubat. At ayon sa investigasyon, sinadyang patayin ang biktima. Sino ang nasa likod ng krimen? Sa isinagawang investigasyon ng Buena Vista Municipal Police Station, bandang alas 2 ng hapon noong ika-10 ng buwan ng Marso ng taong kasalukuyan, Nakisuyo na lang ako, pabili ng bumili sa tindahan si Lovely kasama ang pinsang si Nika. Kinagabihan ng araw ding yun, hindi na nakauwi ng bahay si Lovely. Ayon sa mga pulis, sinubukan panganapin si Lovely na mga kaanak sa mga kakilala at kaibigan. Pero bigo silang matakbuhan ang dalagita. Ayon naman sa ama ni Lovely na si Arnel, ika-12 ng Marso ng taong kasalukuyan. Nasaan na kaya itong si Lovely? Bakit daw? Itong si Maribel nag-chat sa akin. Ilang araw daw hindi umuwi si Lovely sa kanila. Ang akala niya nandito sa atin. Nag-chat yung tita niya sa akin na si Lovely raw na wawala 3 araw na. Hindi na umuwi. Baka raw sumama sa kanyang boyfriend. Ani Arnel, nang nakita niya aktibo pa rin ang ikangay social media account ni Lovely, sinubukan niyang makachat ang kanyang anak. May problema ka ba? Na tingnan ko yung messenger. Active pa, ma'am, kaya nga chinat ko kagad. Nabihan ko na anong problema mo, anong kailangan mo, umuwi ka na lang dito sa amin. Kami nang bahala ni tita mo sa'yo. Ayan. Makalipas ang ilang minuto, sumagot daw kay Arnel sa chat si Lovely. Ayan na, sumagot na. O, hayaan ko na lang daw muna siya at may malaki siyang problema. Nasaan na kaya yung batang yan? Baka na sa mga kaibigan lang. Meron daw siyang malaking problema. Hindi pa raw siya handa na kayang sabihin sa akin. Bibigyan ko raw siya muna ng space. Ayon kay Arnel, may mga araw nung buwan ng Abril at Mayo na nakakachat pa niya ang kanyang anak. Madalas na nangihingi raw ng load at allowance ang dalagita. Nanghingi ng 300 at saka bawat linggo nanghihingi rin ng 50 pesos na load sa stepmom. Sa akin hindi siya makahingi kasi pandemic. Bakit ayaw niya makipag-video call? Subukan sana ng stepmom niya na i-video call siya. Sabi niya, masyadong mahina raw yung signal. So hindi sila makapag-video call. Ewan ko ha. Masama yung kutob ko. Pakiramdam ko may nangyaring masama sa kanya. Kailangan ko makita yung anak ko. Gusto ko muna siyang hanapin na ako mismo personal bago ako mag-coordinate sa police, ma'am. Ika-12 ng Agosto ng taong kasalukuyan, nagpasya na si Arnel na idulog sa mga pulis ang pagkawala ng kanyang anak. Wala na ho yung Facebook account ng anak ko eh. Tsaka parang mga ilang buwan na rin hindi nagpaparamdam.
Nagtanong na rin po kami sa eskwela at sa mga kaibigan niya, pero wala pong nakakaalam kung nasaan siya. Wala rin nung nakakakita sa kanya. Yung mabuti po niya mag-file po tayo ng missing person report. Sige po, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng form na. Bibigay ko. Salamat po. Salamat po. Sabi ko sa sarili ko, baka mayroon ng masamang nangyari kay Lovely. Kaya yon, na-pablatter ako dito, nagpa-record ako dito sa police. Makalipas nga ang 7 buwan, ika-6 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, natakpuan si Lovely pero mga butot bungo na. Sa isinagawang investigasyon ng Buena Vista Municipal Police na pinangunahan ni Police Corporal Freddy Halyores, Ate, pumasok na po yung load. O, ito po yung bayad. Salamat po. sinabi ng pinsan ni Lovely na si Nika na nagpaalam ang biktima na may kikitain noong ika-10 na Marso. Nako, wag ka na sumama sa akin. May pupuntahan lang ako. Sabihin mo na uuwi din ako mamaya, ha? O, sige na, umuwi ka na lang. Ingat. Mga around 3 p.m. Tapos, sinabi niya sa minor na yan na may imimit daw siya, tapos mauna na lang daw siya umuwi. Lumalabas na nakipagkita pa si Lovely sa isang lalaki na kinilalang si Alexander, ang nobyo daw ng biktima. Yung totoo, Lovely, ilalaki ka ba? Wala nga, di ba? Ba't ba ayaw maniwala sa akin, Agnes? May kaugnayan ba siya sa malagim na sinapit ng biktima? Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Saan ka pupunta? Sama ko! Nako, wag ka na sumama sa akin. Bago maglaho ng parang bula ang 16 na taong gulang na si Lovely, huli niyang nakasama ang pinsang si Nika noong ika-10 ng Marso ng taong kasalukuyan. Nakita rin si Lovely ng kaibigan niyang si Trisha. Saan punta mo niyan? Ayon kay Trisha, may kikitain nung araw na yon ang dalagita. O sige, ingat ka ha. Text-text na lang tayo. Oo, sige. Sino ang taong katatagpuin ni Lovely? May kaugnayan ba siya sa malagim na sinapit ng biktima? Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nakipagkita pa si Lovely sa isang lalaki na kinilalang si Alexander, ang nobyo daw ng biktima. May imimit daw siya, tapos mauna na lang daw siya umuwi kasi may imimit daw siya na boyfriend niya. So nakaisip rin yung minor na yon na siguro yan yung kinukwento niya na boyfriend niya na si Alexander. Natandaan niyo po yung boyfriend ko, di ba? Si Alexander. Ayon sa ama ni Lovely na si Arnel, taong 2017 nang ipinakilala sa kanya ng anak si Alexander. Nasa grade 7 noon si Lovely. Pinakilala siya sa akin ni Lovely na mayroon na daw siyang boyfriend, ganito, ganyan, na matagal-tagal na rin daw sila. Ano naman to? Kumusta naman kayo? Ay, nako, tay. Yan. Napakabait yan, tay, no? Pero puro kalokohan. Napaka-OA. Pero sa tingin mo ba, tay, maghahanap ako ng boyfriend na hindi mabait? Na hindi kagaya mo? Nambola ka pa, Alexander. Kapaalala ko lang sa'yo, huwag mong sasaktan tong anak ko. Sabi ko pa nga sa kanya, okay lang kasi merong inspirasyon pero huwag niyong papabayaan yung pag-aaral niyo, tapusin niyo muna para balang araw meron kayong sariling trabaho. Sa isinagawang investigasyon ni Police Corporal Freddy Halyores ng Buena Vista Municipal Police, itinuri nilang person of interest si Alexander sa krimen. Pumunta din kami sa bahay, yung boyfriend ni Lovely. Nag-gather kami ng evidence. Kailan kayo huli nagkita nila? Matagal na po. Mga February pa. Hindi na kami nag-uusap. Sigurado ka ba? Opo. Naghiwalay na kasi kami. Sige pa, tutuloy na kami. Sige. In-interview ko yung boyfriend kung kilala niya ba si Lovely. Kinonfirm niya na oo. Anong last date niya na magkasama. Pero yung body reaction ni boyfriend, hindi siya makastraight sa akin. Yung isang tanong, isang sagot, ang turing ko pa rin sa kanya is persons of interest. Kinabukasan, muling nakausap ng mga pulis si Alexander. Paparamdam siya sa akin. Hindi mo kaya nakalooban ko eh. Sir, kaya ako lang naman muna gawain dahil sa galit ko eh. Anong ginawa mo kay Lovely? Baka makatulong siya na ma-establish kung sino yung gumawa sa girlfriend niya, kung sino yung pumatay. Sir, okay, pumatay sa kanya. Pero kalaunan, nag-confess siya sa amin na siya yung pumatay.
Sa naging salaysay ni Alexander sa mga pulis, inamin niyang siya ang nakapatay kay Lovely. Sinabihan sa namin kung willing ba siya na mag-confess in the front of a lawyer. So yun, sabi niya, oo. Hindi na siya makakatulog kasi palaging nagpaparamdam yung girlfriend niya sa kanya. Bakit mo nagawa yun? Sir, nakipag-iwalay mo siya sa akin eh. Pakiramdam ko, pinagpalit niya ako. Sa binigay na tinatawag na extrajudicial confession ni Alexander sa mga pulis, isinalaysay niya kung paano pinaslang si Lovely. Baka may iba ka na. Wala. Yung totoo, Lovely. Nilalaki ka ba? Wala nga, di ba? Ba't ba ayaw maniwala sa akin, Alias? Eh, hindi ko matanggap na mag-iiwalay tayo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Based doon sa extrajudicial confession na in-state ni Alexander Canonigo, gusto daw makipahiwalay ni Lovely sa kanya na which is hindi niya gusto. Lovely, ano ba? Hindi pwede. Dito ka lang sa akin. Itawad mo Sige na, please. Ayoko. Alex! Ayoko mawala ka sa akin eh. Sa akin ka lang. Aray! Aray! Lovely, ano ba? Dito ka lang sa akin, di ba? Sabi ko sa'yo. Hindi ka ako maingay! Wala ka sa akin. Niyakap niya patalikod si Lovely. Iwan niya ako, kaya niyakap ko siya. Kasi ayoko ko siyang mawala sa akin, sir. Alex, tama na! Tapos, hindi ko naramdaman na umipit na pala yung yakap ko sa kanya. Alex! Alex! Dito ka lang, please. Please, paano mo? Dito ka lang. Please. Ilang saglit lang, unti-unti raw nawalan ng malay si Lovely. Lovely, uy, gising. Lovely. Lovely. Nakita niya na maputi na si Lovely, tapos yung kilaunan may parang umiitim na. Isang sako raw ang nakita niya sa lugar kung saan isinilid niya ang katawan ng kanyang kasintahan. Na-state din doon sa extrajudicial confession na natatakot siya, kaya yun, may nakita siyang sako doon sa area kung saan sila nag-meet. Tapos yun, sinilid niya. Mula sa lugar kung saan sila nagtalo ng kasintahan, ayon kay Alexander, binuwat niya na mahigit 300 metro ang nakasakong bangkay ni Lovely at dinala sa gubat. Dito na raw niya inilibing ang biktima. Pumunta siya sa masukal na gubat, tapos one ruler siguro yung hukay, tapos binaon niya yun si Lovely. Lumabas din sa investigasyon ng mga pulis na 2 araw makalipas isagawa ang krimen. Ma, padalan mo ako ng pang-load. Nagpanggap si Alexander na siya si Lovely na nakaka-chat at nakaka-text ni na Arnel. The way siyang mag-text, parang si Lovely talaga, ma'am. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala na ibang tao na pala yun, ma'am. Ayon sa mga pulis, galit ang nakita nilang motibo kaya nagawa ng suspect ang krimen. Based sa extrajudicial confession niya, hindi niya sinadya. Siguro, given na siguro yung galit kasi given naman siguro kung makipag-break. Ang suspect sa malagim na krimen, ang mismong kasintahan ng biktima na si Alexander Canonigo, 20 taong gulang. Kasong murder o pagpatay ang isinampa laban sa kanya. Na-file na namin yung case ng murder against Alexander Canonigo sa Fiscal's Office. Sa ngayon, under the custody pa siya namin ngayon dito sa Buenavista Police Station. At waiting lang kami sa order ng court kung itatransfer ba namin siya sa jail facility namin dito din sa aming munisipalidad. Sinubukan namin kunan ng panig si Alexander pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag.
hindi matanggap ni Arnel na sa kamay pa mismo ng taong minahal ng kanyang anak magwawakas ang buhay nito. Sobrang nagsisisi kasi sobrang tiwala ko na ganun. Sana kung maibabalik ko lang, sasabihin ko na sana hindi siya yun yung naging boyfriend ng anak ko, sana ibang tao. Pag dudusahan niya habang buhay yung gagawin ko po lahat na mabubulok siya talaga sa bilangguan kasi kahit nga kunin pa yung buhay niya, hindi na mababalik yung si Lovely. Ipaglalaban ang tama at bibigyan tinig ang mga biktima, kakampi sa paghahanap ng katarungan dahil ang mga salot ng lipunan, hindi natin tatantanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang Investigador.